Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Nakinig ako dun sa kay PJTV, si Res Baker at si Ma'am Chess Queen at Kikay nagkapatawaran na o ba humingi na ng nagpakumbaba ang ating si Res Baker. Tapos nung pangalawang yung live din ni Sir Limor Creation, ando naman yung Blaster Trio, si Ma'am K kaya doon pa rin, saka yung si Anali umakyat din, tapos si Res Baker. Sa akin mga kaibigan, ang naging issue lang kay Res Baker talaga yung yung narinig ng mga tao na na yung dito kila ba yung Haponesa Bolt ba yun, parang ganun yung kasi yung alam kong issue na pinagsimulan nito noon yung yung pag-akyat nito ni dun sa live ni DJ Byron tungkol dun sa dun sa abogado. Yung kung ano man yung partisipasyon dun ni Res Baker, para sa personal kong yung nararamdaman ko noon yung eagerness din niya na na may magawa siya para sa pagtatanggol kay Apo Lakay natin. Tapos makita ka na rin si Apo Lakay natin. Parang yun yung nararamdaman ko na Tapos kanina medyo nagkakainitan ng konti, medyo nagiging okay. At nakita ko rin yung yung bandang huli na yung pagiging gentleman ni Res Baker. So hindi ko maitago na nararamdaman ko sa puso ni Res Baker na solid FLM siya. Yun aking nararamdaman sa tono ng pananalita niya, sa tono ng niya, talagang FLM supporter ito. So, kung ano man yung opinion ng iba, maging maayos sana. Di ba? Kasi yun ang mahirap talaga pag yung napadikit ka dito sa mga yung napadikit ka dito kila kila 3 inches, saka dito kila Panot. Talagang syempre FLM family, puro solid na yung mga naiiwan dito. Hindi na yung mga naiiwan dito, kumbaga dalan-dala na yung mga naiiwan dito. Talagang ang mata ng mga naiiwan dito doon sa mga umakyat sa live, tsaka yung mga nasa baba talagang nagbabantay na to ng maigi. Pero wala naman ako narinig kay Res Baker na nagsalita na siya laban sa Apo Lakay Francis Leo Antonio Marcos natin, ang ating hero. So kung ano man yung issue dyan tungkol dyan sa Attorney Rapatan, yung naging partisipasyon niya doon sa yung mga na-witness niya, na ipapaliwanag naman niya, nakikita ko naman na pero okay naman. Pero nakita ko sabi ko, tingnan ko yung channel niya, sabi ko parang wala nang video. Binura pala niya lahat yung video. Pero syempre, kung sabi niya, kung gusto pa raw siya packetin doon sa mga live stream, doon sa mga handa pa rin naman daw siya magbigay ng kanyang komento. So wala pa naman tayong narinig. Ako personally, wala naman ako narinig na nagsalita siya ng laban sa ating Francis Leo Antonio Marcos. Kumbaga, syempre, kung may maririnig ako na magsasalita siya laban kay Francis Leo Antonio Marcos, ibang usapan naman yun. Yun na yung para sa akin ay ibang usapan na. Pero yung nailahad naman niya kung ano yung nangyari dun sa dun sa naging partisipasyon niya dun sa pagbibigay nung pera tungkol dun sa kay Atty. Rapatan, wala na akong masyado dun. Hindi naman kasi nga tinanggap. Kumbaga, siyempre concern lang yung FLM family. So maganda naman yung naging usapan, nagkaroon naman ng patawaran. Kasi nagkaroon yata ng murahan si doon din ako doon, pinanood ko rin yung yung live na yun nung si Ate Kikay pala yung yung nakamura. Kasi mahirap talaga magmura sa kapwa mo FLM family. Siyempre hindi matatanggap ng family yan, di ba? Ang kamura-mura dito, itong sila 3 inches, sila Panot, itong sila yung mga itong sila pastor na puro away, puro masasamang vibes yung mga na idulot sa FLM family. So ngayon at least wala na sila dito. Medyo okay na ngayon yung FLM family, di ba? Lalo nagiging solid at lalo pa tayong nadadagdagan. Lalo pa tumitibay ulit ang ang nadadagdagan, dumadami. Tapos may mga lumalabas naman ngayon na gaya nung kanina pinanood ko rin kay Dongkit. May mga nagsasalita na naman na mga nanay na alam nila pala yung usap-usapan nung araw na paghahanap dito sa
anak ng dating Pangulong Ferdinand Enrelin Marcos. So, napapagkwentuhan lang yun. So, para sa akin, good vibes yung gano'n na napapagkwentuhan. Dahil tayo nagtatanggol tayo. Sinasabi doon na si Francis Leo Antonio Marcos pala yung hinahanap na bata o yung hinahanap nung araw na napag-uusapan itong mga naging empleyado ng Marcoses. So, i-share ko lang itong video nito. Hindi masyadong mahaba to kasi pinakinggan ko lang talaga yung kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin, di ba? Kung paano bumanat nito si Resbacker para doon sa mga kalaban ng FLM family, di ba? Kumbaga parang konting sablay lang doon sa yung kay David Ilagan lang kasi mahirap talaga pag napadikit ka talaga dito kay Obarak na to, talagang yung mapapagdudahan ka talaga. Pero idalong lang, siyempre lahat naman tayo meron tayong pwedeng patunayan. Kumbaga tama yung sabi nga ni sino ba, si Kai Spencer yata yung nagsabi nun, o si Ma'am Lisa yung nagsabi nun, kasi si Sir Jojo yata nagsabi nun na kung talagang solid FLM ka, kahit anong mangyari, FLM pa rin ang ipinaglalaban mo. Ang namumutawi sa iyong bibig ay pagtatanggol pa rin kay Francis Leo Antonio Marcos, which is hindi na naman natin nakita doon kay Obarak tsaka kay Donald Panot, di ba? Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi nila. O tapos ngayon meron yata ang video dito kay Sir Jojo yung tungkol kay Obarak, hindi ko pa napapanood, pero kasusunod na natin gawan ng reaction yan. So at least kanina maganda yung pagbaba ni Resbacker na nagsabi siya na kung papaakatin ulit siya doon sa mga live stream, mga handa pa rin siyang sumagot at magbigay ng kanyang saloobin. O nasa ating mga pinauubayan nila sa ating mga big brother na mga vloggers, yung talagang mga master natin, yung mga nasa taas, yung talagang may mga pangalan, talagang di ba? So yun lang mga kaibigan, na salamat at umingi ng tawad si Resbacker. Nakita ko yung pagka-gentleman ni Resbacker nung bandang huli na yung nare-realize na babae, hindi dapat ganoon na di ba? At least magrespeto pa rin tayo sa babae. Ang hindi nakarespeto nitong mga babae, etong sila Panot, etong sila Inday, tsaka yung mga babae ng mga tatanga-tanga warrior, yun lang ang mga hindi ka-respeto. Lahat ng tao na magsalita ng babae o lalaki ka man o kung ano mang iyong kasarian, magsalita ka laban kay Francis Leo Antonio Marcos, ay hindi yan magiging katanggap-tanggap sa FLM family. So bibirahin ka talaga ng mga big time nating mga vloggers, yung mga talagang tinitingala. So yun lang, shout out sa ating lahat. Doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel, shout out. Pangatlong video to na ginawa ko ngayon kasi kanina medyo nakatulog ako ng medyo mahawa, tapos uminom ako ng gamot doon sa anxiety. Medyo hindi masyadong yung mood ko hindi masyadong swing pero wala pa rin ako yung parang bibo, parang yung tawag dito, yung medyo kwela, wala akong mood pa na ganun. Kasi nga dahil sa anxiety ko meron akong general anxiety. Minsan may panic attack, minsan malalim na malalim yung iniisip ko, mabigat na mabigat yung isip ko, nagtatalo yung isip ko tsaka yung damdamin ko, yung ganyan. Kaya itong pagkagawa ko ng vlog mga kaibigan, itong pag-ano ko, talagang oras, pagod ang pinupuhunan ko dito. Ginagawa ko lahat ng ito dahil sa pagsuporta ko kay Francis Leo Antonio Marcos. Wala nang nood-nood ng Rapi Tulpo, wala nang nood-nood ng GMA, kung ano man. Basta FLM lang ang sinusuporta ko, FLM lang ako nakatutok. Dahil ako'y naniniwala sa kabayanihan na ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos. Walang ibang tao na makakatumbas sa kanyang ginawa sa panahon na ito. Walang makatumbas doon sa ginawa niya. Yung kanyang mga humanitarian, walang makakatumbas doon. Napakagaling. Talagang ibang klase ka talaga. Apo lang kay Francis Leo Antonio Marcos. Mabuhay ka. At andito ang FLM family mo. So God bless us all. Abiyag.